Shana Tova sa bawat isa po sa inyong lahat. Isang Shabbat Shalom, isa ring pagbati sapagkat ang Rosh Hashanah ay sa araw na ito at tumapat eksaktong-eksakto sa banal na araw ng Shabbat ni Hashem. Kaya kayo ay aking binabati sa banal na araw ng unang pasok ng 7th month of the Jewish calendar na wala pong iba kundi ang month of Tishrei. This is the first day, which is the Rosh Chodesh Tishrei. At dito natin sineselebrate ang New Year from the Jewish calendar. Kaya binabati ko kayong lahat na Shana Tova Umitokha. Ibig sabihin nun, Happy and sweet New Year to all of you, my dear friends. Ngayon, tayo ay wala na sa taong 5783. Tayo ngayon ay nasa taong 5784. At yan ang ikalawang taon ng 7 taon ng Shemitah cycle. Parati ang ating banal na Diyos ay parating siya ay humahanay at siya ay patuloy na kumikilos ayon sa kanyang sariling kapanahunan. Panahon ng kanyang tinatawag according to his times and seasons. It is not according to any Gentile calendar, but it is only from the Jewish Hebrew calendar. So ano po ang malaking kakaibahan ng 5783 sa 5784? Napakalaki ang pagkakaiba sapagkat sa panahon ng 5784 na ngayon ang unang araw ng 5784, ang malaking pagkakaiba ay itinataas tayo ni Hashem sa isa pang antas pataas sa kanyang banal na kalooban na kung saan ay may kinalaman sa mga magaganap sa mga huling araw na ating hinaharap bago manumbalik ng malumhating pagbabalik ang ating Panginoong Yeshua. Itong ikalawang taong ng 7 taong Shemitah cycle ay isang bagay na tayo ay dapat magkaroon ng kakaibang uri ng kapanabikan. Mas mataas na antas ng pananampalataya. Dahil dito ay ipapakita ni Hashem yung mga bagay na kagilagilalas na hindi niya ipinakita nung nakaraang taon, 5784. Remember the words of the king who is filled with wisdom. Ang pangalan niya ay si Shlomo Hamelech, na siyang anak ni David Hamelech. Ang sabi niya, there is nothing new under the sun. Ibig sabihin, yung ginawa ni Hashem noon ay gagawin niya ulit ngayon. Because the plan and the will of God, ang kalooban ni Hashem, is on a circular, cyclical manner. It is not on a linear kind of plan. So ibig sabihin nun ay yung ginawa niya noon, paano niyang pinalaya ang bayang Israel mula doon sa kamay ni Farao, doon sa kung tawagin ay Mitzrayim. Mas magandang tawagin na Mitzrayim, mga minamahal, sapagkat ang Mitzrayim ay hindi lang lugar ng Ehipto. Hindi, ang konsepto ng Panginoon sa Torah ay hindi lang yung bansa, although it is a country, Egypt, pero mas sumasaklaw ng malalim at malawak doon sa isang bansa na tinatawag natin ngayon Egypt. Mitzrayim is a place of constriction and restriction. Ito ay dako na kung saan ay merong kumikitil at may nanlilingkis. Imagine mo na isang python
isang sawa na ang trabaho niya ay talagang kumuha ng kanyang bihag at kanyang lilingkisin. Gagamitin niya yung kanyang puwersa para ito ay malingkis hanggang tuluyang mamatay. The place of Mitzrayim ay isang lugar yan na kung saan pinagbabawalan ang kapangyarihan at ang presensya ni Hashem. Lugar na kung saan ay kumikitil sa kabanalan ng Diyos upang ito ay makilala, maipalaganap, maituro. Meitzar, a place of constriction. Lugar na kung saan ang mga first developed world countries ngayon, ang second world countries ngayon, the third world countries kagaya ng Pilipinas ay pwede mong tawaging Mitzrayim. Lahat ng lugar na hindi ang banal na lupa ng Israel is called Mitzrayim, kung saan ay parating merong pakikibaka sa mga bagay na banal at mga bagay patungkol sa Panginoong Yeshua. At hindi ito basta mapagtatagumpayan kung hindi tunay na tayo ay tutubusin ng ating Panginoon Diyos mula dun sa lupa o dun sa kung tawagin ay balon ng kahirapan, the place of bondage, the place of slavery, na ang paghahari at pagmamayari ay si Pharaoh o Parao, isang simbolo ni Hasatan, simbolo ng kasamaan. Kaya yung Mitzrayim or Egypt ay isang lugar na kung saan ang Diyos ng sanlibutang ito, maliit na G, ang naghahari. So, in other words, dito sa panahon natin ngayon ay ginuguni-gunita natin sa Rosh Hashanah ang panahon na kung saan nilalang ni Hashem ang ating unang magulang si Adam at Chava. This is the day na nilikha niya ang tao, si Adam at Chava, at nahulog sa kasalanan at patuloy na dumating ang napakaraming kasalanan dahil sa pagkakasala ng sangkatauhan. But here, this time around, na kung saan ay ating sineselebrate ang Rosh Hashanah, that God, who has given a very, very precious gift, isang napakadakilang gift kaloob sa atin. And that gift is His only Son, Yeshua the Messiah, who died on the cross and redeemed us from the power of the spiritual Pharaoh, Hasatan, and has delivered us from the spiritual bondage of sin and the slavery from sin, from the imprisonment from our sins. He has set us free by means of His death at the execution stake called Calvary's cross. His own blood was shed so that He may forgive all of those who call upon Him in genuine repentance and have freedom from bondage and imprisonment from sin and from slavery from the powers of sin. Now, the topic today that nais kong talakayin natin ay may kinalaman dito sa Rosh Hashanah, which is the sounding or the blowing of the shofar. Ibig sabihin, pag ito'y inutos ni Hashem, sa araw ng Rosh Hashanah, you will blow the shofar. Hindi po trumpet, iba po yung trumpeta, iba po itong shofar. Ang shofar po ay isang may malalim na kahulugan sa puso ni Hashem. Ito pong shofar na hawak ko, ito po ay yari sa sungay ng ram, isang male sheep, na kung saan ito po ay kanyang inutos sa atin, i-blow natin ito. Kanina nag-blow na ako ng shofar in obedience to the command of Hashem
na sa araw na ito, you will blow that shofar. Na ano ibig sabihin nun? Sa araw na ito, the great God, the one true God of Israel, who is on his throne in his Kiseh HaKavod, or his throne of glory, kung tawagin din po ay Kiseh Hadim, which is the throne of judgment. Ang Diyos na yan, the God of Abraham and the God of Yitzchak and the God of Jacob, ay naroroon sa kanyang trono, the throne of glory and the throne of judgment. Pero ang sabi niya, my children, my covenant people and children in the house of Israel, both the Jewish believers and the Gentile grafted in believers, calling upon all of us, my dear friends, to blow that shofar. Ano ibig sabihin when we blow the shofar? Pag ito ay inihip natin, ang lalabas nito ay nasa kaibuturan ng ating kaluluwa. At pag narinig niyo ang shofar, ang tunog nito ay parang ito ay nananangis, umiiyak, nananaghoy, humihingi ng kapatawaran kay Hashem. Bakit? Sapagkat nagsisisi tayo sa lahat-lahat ng ating mga kasalanan at kabuktutan, lahat ng ating kamangmangan, lahat ng ating mga kasalanan ay ating taus-pusong pinagsisisihan. Kaya in expression to that, merong spiritual manifestation na inuutos niya siya. Blow the shofar. Ipakita nyo sa akin na kayo ay nagsisisi. At kapag narinig ko, pakinggan nyo maigi, kapag narinig ko ang tunog ng inyong shofar, ito ay aking tatanggapin na nagmumula ito sa inyong mga kaluluwa. Yung tunog ng panaghoy, yung tunog ng pag-iyak, ng pagtunog ng iyong paghingi ng saklolo sa akin. Tinatanggap ninyo na kayo'y pawang mga makasalanan. At ako na nasa trono ng kahatulan in my Kiseh Hadin. Aalis ako dun sa trono ng kahatulan at ako ay lilipat doon sa Kiseh Rachamim. Lilipat daw siya doon sa trono ng awa na imbis na kanyang ihahatol at ipapataw doon sa mga tunay na dapat nagkasala at parusahan, pero dahil tayo ay nagpapakumbaba, naniniklop tuhod sa kanyang harapan, lilipat siya mula sa trono ng kahatulan, lilipat siya sa trono ng awa. At ipopronounce niya sa atin ay pawang kapatawaran, pawang habag, pawang pag-ibig, pawang kabutihan niya sa atin dito sa araw ng Rosh Hashanah. Kaya ang parati natin sinasabi, Shana Tova. Ibig sabihin, have a good and sweet New Year. Paano bang magkakaroon ng good maliban sa ang Diyos na iisang good ang magbibigay sa atin? Hindi po ba? There's only one good and that is Hashem, our Father. Sino nagsabi po niyan? Ang ating Panginoong Yeshua. There's only one good and it is Hashem, our God. Ang ating blessing sa isa't isa ay Shana Tova. Ibig sabihin, have a good and sweet New Year. Sweet. Ibig sabihin, the sweetness of God's love, the sweetness of God's grace, the sweetness of God's mercy, because He has sent His Son, who is our Lord and Savior, Yeshua the Messiah, over our lives to be set free from the Mitzrayim, from the bondage and slavery and the powers of sin through Yeshua, the Messiah, our Lord. Now, nais kong bigyan ng impit ng kahalagahan itong the great shofar blast na kung saan ay inuutos ni Hashem,
dekada magkakaroon ng first day of the new year, which is the first day of the 7th month, which is Tishrei, na kung saan ay the feast of the great shofar. Alam ba po ninyo na itong panahon din ito, papasok ng Yom Kippur, makalipas ang ikasampung araw mula ngayon, ating pagdarausan ang Yom Kippur. Ang ibig sabihin ng Yom Kippur is the Day of Atonement, na kung saan ang kasalanan ng buong bayang Israel ay patatawarin ni Hashem dahil doon sa araw ng Kippur, Yom Kippur, yung araw ng pagbabayad sa lahat ng kasalanan. Hindi po ba ang ating Panginoong Yeshua ay kanyang inalay ang kanyang banal na tinigis na dugo at ito ay kanyang pinanik doon sa kaluwalhatian sa presensya ni Hashem our Father, at yung sariling blood ng ating Panginoon ay kanyang inalay doon sa mercy seat. Hindi po ba ang nakagagawa lang pagpasok sa kabanal-banalang dako in the Holy of Holies ay walang iba kundi yung Kohen Hagadol, yung Great High Priest, ang ating Panginoong Yeshua. Siya din po ang Great High Priest na kung saan inalay niya ang kanyang banal na dugo at ito ay tinanggap ng ating Amang Diyos sa langit at pinatawad niya ang lahat ng ating ating kasalanan at ang kapangyarihan na tayo nabilanggo at naalipin ay hindi na ito magpapatuloy. Maaari na tayong mabuhay ng matagumpay dun sa dati-rati nating kinababagsakan na iba't ibang uri ng kasalanan. That is the power of the blood of Yeshua the Messiah, our Lord. That is the power of the blowing of the great shofar. Why? Because of Yeshua the Messiah, who is our Lord and our Savior. We declare that we have that righteous advocate to the Father, at walang iba kundi ang ating Panginoong Yeshua. Now, allow me to tie this message with the tribulation period. Alam kong lahat kayo ay nananabik patungkol sa ano ba talaga ang tamang katuruan ng Great Tribulation period. Ito ba ay mangyayari bago dumating ang matinding tribulation? Ito ba ay mangyayari bago mag-tribulation? Ito ba ay mangyayari kailan? Ang sagot po ay nasa salita ng Diyos. Mangyayari po ang rapture at ang Techiyat Hamitim o yung resurrection of the dead pagkatapos ng Great Tribulation period. After the Great Tribulation period is over, then the resurrection of the dead or the Techiyat Hamitim ay siyang mangyayari. At ito ay mangyayari yung resurrection of the dead. Ibig sabihin, lahat ng namatay na namamahinga doon sa Garden of Eden, mga nauna na sa ating mga genuine na mananampalataya na natutulog doon sa Garden of Eden ay gigisingin ng ating Panginoon with that great shofar blast. Again, with the shofar blast. At alam nyo kung kailan mangyayari yon? During the month of Tishrei. Month of Tishrei, yan po ay kanyang dineklara na, sinabi na niya yan. Hindi yan mangyayari sa ibang buwan. Mangyayari po yan during the month of Tishrei. Kaya nga ang month of Tishrei is the greatest month of all the months. At ito ang greatest Chagim, the greatest feast among other feasts. Bakit?
sapagkat dito mangyayari ang pagbabalik muli ng ating Panginoong Yeshua pagkatapos nung resurrection of the dead. Sasabayan po ito ng rapture. Rapture mula doon, yung rapture, yung pagdagit, yung pagkuha ni Yeshua na siya bababa sa ano ba tawag doon? Alapaap in the atmosphere. I don't know, maaring nasa second heavens, maaring wala sa first heavens. May first heavens, may second heaven, may third heaven, may fourth heaven, may fifth heavens, may sixth. Akala nyo third heaven lang. Hindi. Hindi. Marami pong layers ng heaven. I believe na ang ating Panginoong Yeshua yung sinabing bababa siya at siya ay magbibigay ng malaking sound ng shofar mula sa isang arkanghel at pagkatapos ay bubuhayin niya ang mga pinaging banal na nagtutulog at ito ay magsasanib yung nesyama, sanib dun sa alabok na yung yari ng lupa. Ito ay bubuhayin muli at magkakaroon ng glorified body na kung saan ay may maluwalhating katawan na nung balik na naman yung nesyama at ito ay lilipad papunta sa ating Panginoong Yeshua na naghihintay doon sa impapawid. At sabi ng scripture, at tayong mga nananampalatayang buhay na naririto, na nagse-celebrate sa month of Tishrei ng Chag Sukkot. Nung panahon na tayo ay nagse-celebrate ng Feast of the Tabernacles. Pakinggan niyo pong maigi. Dito mangyayari na tayo'y mararapture ng ating Panginoon. Biglaan sa isang kisap mata, papalitan niya ang ating katawang lupa ng lupang makalangit, lupang puno ng liwanag. At pagkatapos tayo ay lilipad at katatagpuin natin yung mga nabuhay mag-uli mula sa pagtulog sa Gan Eden. At magsasama-sama po tayo doon sa himpapawid at pagkatapos po tayo ay kasama ng ating Panginoong Yeshua at pagkatapos noon ang ating Panginoong Yeshua ay magsisimula ng mag-touchdown, paubabalik sa earth, pagbalik sa lupa doon sa Mount of Olives, sa likod po ng Panginoong Yeshua ay tayong mga pinaging banal. Tayo ay tunay na daranas ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos, kaluwalhatian ng Diyos, at ibabahagi niya ang kanyang kaluwalhatian sa bawat isa sa atin. Tayo ay mananahan doon sa dakilang lungsod na ang pangalan ay Jerusalem. Huwag po nating kakalimutan. Gusto kong tawagin ang inyong mga atensyon upang ating sama-samang basahin ang Mateo Kabanatang 24. Matthew 24. Ito'y kilala sa Mount of Olivet Discourse, ngunit mas magandang tawagin ito na ito yung malinaw na propesiya na ibinigay mismo ng bibig mismo ng hari ng mga hari, ang buhay na Torah, ang buhay na salita, ang buhay na Panginoon. Walang iba kundi si Yeshua, the Messiah. Siya mismo ang nagsabi po nito sa Matthew 24 verses 29 to 31. Pakinggan niyo po maigi, babasahin ko mula sa Complete Jewish Bible. But immediately following the trouble of those times, pakinggan niyo maigi, but immediately after or following, pagkatapos ng trouble of those times,
Ano po yung trouble of those times? Ang tinutukoy po ng Panginoong Yeshua ay walang iba kundi yung Great Tribulation period. Pagkatapos ng trouble of those times, ayun na, sinabi ng Panginoong Yeshua, ito ba ay mangyayari doon sa bago ang tribulation o panahon ng tribulation o panahon ng Great Tribulation, yung rapture? Hindi. Ang linaw-linaw na sabi ng Panginoon, but immediately following, pagkatapos ng trouble of those times, the sun will grow dark, the moon will stop shining, the stars will fall from the sky, and the powers in heaven will be shaken. Ito po yung kahindik-hindik, kakilakilabot na mangyayari, na kung saan hindi lang ang lupa kundi ang sangkalangitan ay mauuga, na ang araw ay didilim, ang buwan ay hindi na magliliwanag. Ibig sabihin magkakaroon ng solar eclipse, magkakaroon ng lunar eclipse, magkakaroon na ng mga abnormalities sa heavenlies. Yung mga meteors, yung mga giant meteors and the meteorites will fall from the space atmosphere at ito'y babagsak sa sangkalupaan. My goodness, kakilakilabot po ito. Sabi, the stars will fall from the sky. Alam niyo ba itong stars na to? Hindi lang ito yung literal na mga bituin. These are not the constellation and the galaxies. These are the meteors, the huge meteors. Imagine mo to. And the powers in heaven will be shaken. Madidiskarel yung proper orbit of the planets. Magkakaroon ng matinding abnormalidad. Tapos sa verse 30, ano sabi niya? Then. Alam niyo po ba ibig sabihin ng then? Pagkatapos. Ibig sabihin pagkatapos doon, sabi, then the sign of the Son of Man will appear in the sky. Ayun na. Ano yun? The sign of the Son of Man, sino yun? Si Yeshua will appear in the sky, Ito na po yung bababa ang ating Panginoon mula doon sa presensya ng Ama, mula doon sa seventh highest heavens. Bababa po siya. Ewan ko kung ano, sa second heaven, sa third heaven, ewan ko. But it's in the part of the sky. Part of the sky. I have a feeling ito'y nasa first heavens or second heavens siguro. Siguro lang, I don't know. Tapos sabi rito, siya'y mag-a-appear in the sky. Ano susunod? All the tribes of the land. Ano tong all the tribes of the land? Capital L yung land. Di Israel ito, referring to the Holy Land. Lahat daw ng tribo noong lupang yon is speaking of the house of Israel. Still, eto na naman tayo, House of Israel. Hindi po sinasabing Gentile Church. My goodness gracious. Tutukan po natin ang scripture. Huwag po tayong maniwala dun sa mga kwento ng mga mangangaral na sila lang ang nagbibigay ng mali-maling interpretasyon. Huwag natin ibigay ang ating buong kaluluwa sa maling katuruan o kaya ay twisted o liko na katuruan. No, dito po tayo tumutok sa salita mismo ng ating Panginoon, the Master Rebbe himself, Yeshua the Messiah. Ang sabi niya rito, all the tribes of the land will mourn. Sila ay iiyak. Ito na yung nagfo-fulfill. Ito na po yung nagfo-fulfill yung prophecy ni Zachariah, remember? Na kung saan nakilala na nila ang Panginoon. Ang Panginoon, the Jewish Messiah whom they have pierced. Akala nila false Messiah. Akala nila hindi ang Panginoong Yeshua yun. Ngayon malalaman nila yun ang Panginoong Yeshua kaya sila magnananaghoy. Alam mo, sabi ng Zechariah, they will eulogize.
Ibig sabihin ng mag-eulogize, sila ay mag-iiyakan, parang bagong namatayan. Ang ating Panginoong Yeshua, mahigit 2,000 taon na po namatay at nabuhay maguli. Pero sa kanila, parang sariwang-sariwa sa kanilang kaluluwa. Ano ba itong ginawa namin? Nakikipaglaban kami doon sa Messianic believers. Yung pala totoo sila, tama pala sila, ito pala ang Jewish Messiah namin. And then they will mourn, ang sabi, they will mourn. Ayun ang sabi, they will mourn. Mananaghoy, parang nagluluksa. Alam niyo yun? Yung umiiyak doon sa namatayan. Yun ang ibig sabihin nun. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with tremendous power and glory. Ayan na. Makikita daw nila ang Son of Man makikita daw nila sino sila in the tribes of the land. Sino makakakita ulit? Sino yun? They will see the tribes of the land. Ang mga tribo, the 12 tribes of Israel. Makikita nila yun. Ito ang sabi. Basahin ko ulit ha. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with tremendous power and glory. Verse 31. He, that is the Son of Man, that is Yeshua the Messiah. Verse 31, He will send out His angels with great shofar. Eto na, patatawag niya sa kanyang mga anghel sa pamamagitan ng dakilang shofar. Hindi trumpet, shofar. Tapos ang sabi dito, and they will gather together His chosen people from the four winds, from one end of heaven to the other. Ito na yung rapture. Ito na. Ito na. Ang sabi niya, ang linaw-linaw. Sabi sa verse 31, and He will send out His angels with a great shofar. At pag tapos na yun, nag-blow na shofar yung mga angels, and sabihin nyo lahat, and ibig sabihin, susunod noon, ano sabi? They will gather together His chosen people. Sino ba yung chosen people? Di ba House of Israel pa rin? Parating House of Israel. Kaya minamahal, kumaisa ka sa House of Israel. Kahit ikaw ay Gentile believer, you must be united with the House of Israel. Grafted in po tayo eh. We are grafted into the olive tree. Ibig sabihin, we are one in heart and soul. Hindi ka magiging Jewish, pero ang puso mo at ang kaluluwa mo ay magkakaroon ng Jewish conversion. Why? Kasi ikaw ay iduruktong, iuugpong doon sa olive tree, which is a picture of the commonwealth of Israel. Yung sustansya na tinatanggap ng mga Jewish believers, which is the Torah, ay sa parehong sustansya na tatanggapin mo. Kaya dapat lamang, normal lang na ikaw ay babalik sa Torah. Babalik ka doon sa minamahal ng Israel, which is the Torah and the mitzvot, the commandments of Hashem. You have to be one. Why? Because you are grafted in. Ang sabi niya, and they will gather together His chosen people. Chosen people, sino ulit yun? The house of Israel. Sama na ang Gentile believers na alam nila na sila ay grafted in sa house of Israel. From one end of heaven to the other. Walang hindi maaalala si Hashem. Alam ng mga anghel kung sino yung isa-isa nilang kukunin. Now, this is the beautiful picture of the rapture. Kailan mangyayari? At the end of the tribulation period. Sa pagbabalik ng Panginoong Haring Yeshua, saka magaganap sa isang mabilis na gaganapan. My goodness, my friend, it is very clear as crystal. This shofar will be used by the angels to call upon all of us who are Torah observants, obedient to His commandments,
in love and one with Israel in heart and in soul, united with King Messiah Yeshua, our Lord, feasting on the holy appointed feast of Hashem, like this Rosh Hashanah, like the feast of Pesach, like the feast of Shavuot, and like the coming feast of Yom Kippur. And after Yom Kippur, we will also observe the feast of Sukkot or Tabernacle. Doon sa Feast of the Tabernacle, it will happen this Techiyat Hamitim and the rapture. And then we will forever be with the Lord. My dear friends, may I greet you all. Shana Tova Umetucha. May you have a good and sweet New Year. Gmar Chatima Tova. May your name be inscribed and be sealed in the book of life. B'Shem Yeshua HaMashiach Adonenu. In the name of our Lord and our Savior, Yeshua the Messiah. As I draw to my final close, this is 5784. Happy New Year! Happy 5784. Paano ang iyong awareness? Paano yung mga mahal mo sa buhay? Yung kasama mo dyan sa kinilalagyan mo na hindi pa mananampalataya, hindi nag-o-observe ng great commandment of Hashem, like the Shabbat. Huwag mo silang tigilan. Pagpasensyahan mo at patuloy mo silang turuan ng mabubuting aral. Dagdagan mo ang pananalangin na may kasamang pag-aayuno. My dear friends, ikaw lamang ang inaasahan nila. You have to be the salt and the light of your friends and loved ones and neighbors. Everything has a good chance through you. Through you. Bakit tayo padadaanin sa Great Tribulation ng Panginoon? Bakit meron siyang papayagan na mapahirapan? Bakit meron siyang papayagan sa sambahayan ng Israel na nagmamahal at sumasampalataya sa Panginoong Yeshua? Bakit niya papayagan na merong pahihirapan? Merong papatayin? Bakit niya papayagan na merong pupugutan ng ulo at magiging mga martir? Dahil ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Precious in the sight of God, yes, are the death of His saints. Bakit? Sapagkat ang kamatayan ng kanyang mga pinaging banal na hindi na nagmamahal sa katawan, hindi na nagmamahal sa sarili. Ito ay kaisa at kabahagi ng katawang Panginoong Yeshua. Ang mga mananampalatayang kagaya ng mga righteous men and women ay pumapayag na ialay ang kanilang buhay para sa kaligtasan ng mga tao na hindi kumikilala pa sa Panginoon. Sila yung gaganap ng intercession. Sila yung tunay na magiging tulay sa kanilang buhay at kanilang pagtitiis at kahirapan. Listen, my friends, hindi po naaantig ang mga lingkod ng Diyos, ang mga mananampalataya sa Great Tribulation period. Dahil ang mga tao pong tunay na kaisa ng Panginoon Diyos, kaisa ng Panginoong Yeshua, kaisa ng sambahayan ng Israel, kaisa sa Torah, kaisa sa kautusan ni Hashem, hindi na po nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Nabubuhay na lang po sa pagsunod sa kalooban ng Amang Diyos. Ang sabi ng Panginoong Yeshua, hindi po ba? Kung ako na inyong Panginoon, kanilang pinahirapan at pinatay, gayon din ang gagawin nila sa inyo. Dahil hindi kayo hihigit kesa sa inyong Panginoon. Hindi po ba ganun na nangyari sa lahat ng mga disciples at apostles ng Panginoon?
Paano mo naisip na ikaw ay exempted? At bakit ka exempted? Hindi ba ikaw ang gagamitin ng Panginoon para iligtas ang mga tao, yung papataw na kaparusahan dahil sa kanilang kasalanan, sa iyo ay papataw. Kaya nga, yung sufferings and the death of the righteous ay tunay na kalugod-lugod sa Diyos. Kabahagi tayo ng katawan ng Panginoon. My dear friends, I hope that this is something that brings blessings to our souls. Huwag kang matakot. Ang sabi ng Panginoon, he who loves his life shall lose it. But he who hates his life shall find it. Ano ibig sabihin nun? Kung di ka na takot para mawalan at para masaktan at para magutom at para patayin, pilit mong minamahal ang sarili mo. Ang sabi ng Panginoon na hindi marunong magbiro, mawawala yan sa iyo. Pero pag ikaw ay buong pusong inalay mo ang sarili mo as a living sacrifice, as a korban before Hashem, then you will find it. As I draw to my final close, my friends, doon sa 7 Messianic communities doon sa Asia na sinabi ng Panginoong Yeshua nasa Revelation chapter 2 and 3, di ba linaw-linaw? To those of you who are faithful hanggang kamatayan. To those of you who will be thrown into prison and be faithful unto death. Hello, wake up! Yugyugin mo ang katabi mo. Wake up, gising. And this is the time for preparation. This is the time for no nonsense of faith and trust in Hashem. 5784 na po sa 7 taon ng Shemitah cycle. Nananampalataya tayo doon sa ika-7 taon na yon ay ang pagbabalik ng Panginoong Yeshua. The glorious return of our Lord and Savior there in the sky para tawagin tayo. Halina kayo mga minamahal at mauuna lang sa atin ng kapirasong sandali ang mga natutulog sa Gan Eden. Sila yung unang bubuhayan. Nasa Bible po yan. 1 Thessalonians chapter 4. Verses 13 to 17. To those who are dead, united with Messiah, shall first rise. And those who are alive, tayo na po yun. During the Feast of Sukkot, the Feast of Tabernacles, will be raptured, will be taken, will be snatched up. And we will be changed from the corruptible to the incorruptible. Kailan ulit yun? At the end of the Great Tribulation period. Dahil sa Great Tribulation period, huwag po kayong matakot dahil history repeats itself. Ano po ibig kong sabihin? Nung sa Egypt, nung ibuhos ni Hashem ang kanyang great judgment sa pamamagitan ng 10 plagues, nasaan po ang bayang Israel? Nasa Goshen. Nasa loob din po yun ng Egypt pero nasa malayong pwesto. Goshen. Doon po iniingatan ni Hashem ang kanya. Hindi po apektado doon sa lahat ng mga nangyayaring judgment ni Hashem. Habang nagkakandamatay ang mga Egyptians, very safe and sound sa Goshen. Ang children of Israel. Dito po sa Great Tribulation period, pagkakalooban tayo ng Goshens ni Hashem. Iingatan niya tayo because history repeats itself. There is nothing new under the sun. King Shlomo HaMelech clearly said, my friends, put your trust in Hashem. At habang may pagkakataon, snatch a soul, snatch a couple of souls, snatch 3, 4, 5, hanggang sa mas marami, kunin mo sa kamay ng kaaway. But you have to do it. I have to do it. To the power
of the Spirit of God. Let your light shine, and let your good works be seen. Good works be seen, that they may glorify your Father who is in heaven. Matthew 5, verse 16. Shana Tova, Shabbat Shalom, and may the God of Abraham, Yitzhak, and Yaakov bless you enormously, abundantly. Keep the faith burning strong, my friend, and be faithful to the Holy One of Israel. Be faithful. Be a blessing. As I draw to my final close, I ask that you present a blessing to Hashem. Dahil dito sa Great Chag, inuutos po niya, lahat daw po ay magbibigay ng offering. An offering of thanksgiving. You may, if you are blessed, if you are truly inspired by Hashem, and if you want to send your Maser, Truma, pledge, offering, donation, or anything, do it. Because this ministry is open, transparent, and honest. Kami po ay nagbuntik-muntikanan mag-close air. But by the grace of Hashem, we are on air. But still, we have a lot of needs that need to be paid for. My goodness, all of this for the holy work of Hashem. Shabbat Shalom, Lihitrot, and Kol Tuv, my friend. Hallelujah.